Naku po mga kababayan, mukhang baligtad ata no? Bakit ganun si Senador Marcoleta daw ay baka makasuhan katulad ng ginawa kay Orly Gutesa. Nako, kung sino pa yung talagang lumalaban sa korupsyon, siya pa yung tinutuligsa mga kababayan. Nakakalungkot po ito at nakakagalit. Panoorin nyo ito mga kababayan, itong statement ng saganang mamamayan. Talagang manggagalaiti kayo dito. Wala pa. Eto naman ang sumingit, Jen. Ba? May paningit agad. Insertion, bawal tayo dyan, ha? Sabi niya, Ayaw na nila ng insertion ngayon. total, kakasuhan nyo yung mga yan. Oh. Kasuhan nyo na rin yung nasa likod ng peking notaryo ni Gutesa. Nako! Pagkakasuhan nyo na yan, Oho. ha? Kasi ano daw yan eh? Perjury ba yan? Forgery. Forgery. Political. Bakit ganun mga kababayan? Yung kung sinasabi nilang peke, dapat kasuhan nila yung nagpumirma. Diba? Forgery. Oho. Planado daw yan. Nako. Para iligaw ang investigasyon. May kuha pa rin ng CCTV dyan. So, Lagi naman, Planado pala mga kababayan. Kaya pala ayaw nilang mahuli yung pinakamalaking isda. Talagang nakakagalit ito mga kababayan. Oho. Alam mo ba kung sino may sabi nito na kasuhan na yan, lahat ng mga may pakana niyan? Sino yan? Walang iba kundi si anong pangalan nito? Sino yan? Ano nga pangalan nito? Ako. Oho. Bicol Saro. Si kong Terry. Ayun, Terry Ridon. Ridon. Ayan. Yung Ang kanyang kinakasuhan, panawagan, wag nang magtagal-tagal. Kasuhan na kaagad yan. Ba? Lahat ng mga nasa likod ng si Orly Gutesa, Oho. pagkakasuhan na yan. Ba? Kasuhan na sa lalong madaling panahon. Oo. Pineke nyo yung dokumento eh. Nako. Dineklara ng Manila Regional Trial Court, peke yung pirma ng abogadong nagnotaryo eh. Ano pang hinihintay nyo? Pailan nyo na lang kaso yan. Sino ang sinasabihan niya mag-file ng kaso? Yung DOJ. Oo. Hindi raw ito simpleng pagkakamali, kundi sadyang pagbaluktot sa katotohanan. Yan na. At gustong hadlangan ng investigasyon ng Senado. Yan ang sinasabi ko. Kailangang mapanagot ang lahat. Yan ang ano. Kung kailangan bitayin niya mga yan. Sinabi yan? Bibitayin ka agad? Hindi. Forger. Kala ko pati bito. Mababang kaso lang naman. Bitayin. Kung sino mang may pakana yan, nagpakalat ng peke. Oo. Wala, hindi natin patatawarin yan. Matapang talaga yan si Kong Terry. Kilala ko yan eh. Oo. Bata pa lang yan eh. Militante na yan. Gumagawa kayong ebidensya, hindi naman pala totoo. Yan, oo. Yun ba ang lumilitaw daw doon? Yun ang mga konklusyon ng mga buwapatikos. Sabi naman nung isang abogado, parang maganda yung pagkakadepensa nila sa mga Pati ata yung dating presidente ng IBP rin, ano? May anong pangalan nun? Oo. Dati pa yun eh. parang doon sila pumoko sa notaryo. Oo. Na wala namang kinalaman sa flood control project. Well, pag-usapan natin yung punto na yun, yung notaryo, peki daw yung pirma. Dati na natin yung binabanggit yun eh. Pero yung kung peki yung pirma ni attorney, halimbawa, tanggapin na natin, talaga naman peki, no? Sabi natin peki talaga. Sabihin na natin. Oo. Hindi naman peke yung testimonya. Gano'n. Ayun ang, kasi Jen, eto ha. Oo. Eto mga kababayan, ipikit nyo sandali ang inyong mga mata. Sige, okay. Kalasan nyo ang inyong isipan. Ha? Oo, nakapikit na. Oo. Ang concentration, 100%. Okay. Pati na siguro yung mga nag-iisip na dapat talaga mag-file na ng kaso sa nameke ng notaryo. Oo. Eto lang po yan eh. Noong inilabas ang notaryo, sino ang unang nag-react dyan? Nung nilabas... Yung may notaryo, tapos may pirma. Sinong unang nag-react? Sino ba? Parang si speaker. Di ba? Ay, sinabi niya na hindi ito totoo. Oo, tama, Pero, dating speaker pala, sino pa? Yung talagang... Senator Ping Lacson, di ba? Hindi, yung mismong abogado.
Di ba? Yung lawyer. Ay, si Espera si mismo. Espera. Sabi niya, hindi yan totoo. Kasi hindi daw yun ang kanyang perma. Hindi nga perma. Well, kaya nga talaga uminit yun kasi nag-react naman talaga siya. Nag-react din si Speaker. Hindi rin daw yun totoo, di ba? Oo. Itong pansinin nyo. Kung yung abogado, nakita niya, uy, peke yung, hindi naman perma ko yan. Nag-react, di ba? Totoo. Si Speaker nagsabi, uy, hindi naman totoo yan. Nag-react, di ba? Pero bakit hindi nag-react? Yung itinuturo na nagbibilang dyan, may pangalan yun eh. May picture pa. Nagbibilang ng? Paano mo nalaman na pera yan? Kasi yung, di ba? Si Mike ba yun, Mike? Sino mga kasama mo dyan? Pinangalanan niya, dalawa eh. Tapos, paano mo nalaman pera? Nakita ko, binibilang ni... May mga tao. Binibilang siya, pangalan nun, si... Hindi ko na maalala yung pangalan eh. Dalawa yun eh, di ba? Mark yata yung isa eh. Mark. At isa ata Paul. Yung dalawa. Nasaan yung dalawang tao na yun? Bakit hindi sila makapag-react na hindi po yan totoo? Di ba? Samantalang yung abogado, pirma lang niya yung pirma lang yung peke. Sabi niya, ay hindi yan totoo. Bakit yung dalawa na binanggit na nagbibilang at kasama dun sa may daladalang maleta, hindi kayo makalitaw at magsabing, ay hindi yan totoo? Hindi, ang tiyatanungin daw dyan, yung foreman na gumagawa ng bahay. Kung may pumasok. Kung may pumasok ba talaga? Kasi re-recordan niya yan eh. Kung may pumasok na malay-maleta eh. Kung ako naman yung checker, ang check ko po dyan yung construction supplies kung dumating o hindi. Kung may nag-deliver na kung ano-ano. Sapagkat under renovation pala yung property na yun. Yun nga, di ba? So magtataka ka, bakit yung abogado mabilis na nag-react? Samantalang pirma naman yung pinag-uusapan yung notaryo. Samantalang yung mas grabe ang akusasyon na kasama doon na may picture, pinakita yung picture, may pangalan, hindi ko na sasabihin nagtago. Ayaw magpakita. Wala. No comment. No comment niya. Ibig sabihin, kayo na siguro makakasagot. Bakit gano'n, di ba? Sige, pakinggan muna natin si Kong Terry doon. Sige. Kong Terry, ano po masasabi ninyo? Well, effectively, discredited po yung affidavit ni Orly Guteza. Pero siyempre, nagpakita rin siya doon po sa Senado. So, yung pong bahagi po ng Senate testimony po niya will be part of the Senate record and that will be subjected to further scrutiny. So, siyempre, ano na ho ba yung nangyari after that, no? So, may mga pinangalanan siya supposedly ng mga kasama niya na may alam din po nung pong nangyari, no? Na sinasabi po niya sa kanya po affidavit and testimony. Pero yung dalawang mga personalidad po na pinangalanan niya, I think made a flat rejection and denial of what he actually said, no? So, hopefully, yung pong dalawang mga personalidad po na ito ay magpunta rin sa Senate hearing to basically challenge and rebut what Orly Guteza had actually stated during the Senate hearing. Magkaibang bagay yan eh. Magkaibang bagay yung sinabi ng court na falsification po ng affidavit. Magkaibang bagay yung pagsasalita po niya under oath sa Senado. No? So, I don't think that was ever a question. No? So, yun po. Moving forward, yung po mga binanggit niya na supposedly naglabas din affidavit, may mga litrato tayo nakita nung nakaraan, dapat maisalang din po yun to basically rebut under oath yung po mga binanggit po ni Orly Guteza. I think subject siya to falsification. Falsification of a public document. Yun. Ayun. Well, kasi nga naman, gano'n ang nangyari, no? Pero teka lang, mula ba nung naglabas ng statement si Atty. Espera, parang hindi pa rin siya lumalabas, no? Hindi pa rin. Hindi ka nagpapakita eh. Hindi nga Ang totoo, hindi nga siya statement lang nilabas niya, no? At hindi rin niya sinasabi na hindi akin yung pinakitang opisina. Oo nga. Hindi po sa akin yan. Hindi niya sinabi yun. Wala. Walang sinabi. Yun pong may pirma dyan pangalan. Hindi ko po sekretary yan. Wala siya sinabi nun. Yun hong stampad dyan. Ay, hindi po akin yan. Yung mga dokumento doon. Hindi rin niya sinabi yun.
Hindi ba? Walang ganon. Oo. Kaya nga, Ang sinabi lang niya, yung nandyan hindi ko yan pirma. Hindi akin yung Hindi pirma. nga yung pirma. Kaninong pirma yan? Yun. Kaya sinabi ba niya, hindi ko po alam kung sino. Di siguro, kasi sabi nila, imbestigahan daw na executive judge ng ng Maynila. Oo. Di patatawag din yung mga sekretarya ni attorney. Dapat. Yung typing, yung gumagawa ng yung nagtatype doon. Diba? Kaya lang kasi, ang nilabas nila, hindi yun ang pirme. Talaga naman hindi yun ang pirme. Dahil yun nga yung akusasyon na yung opisina mo na notaryo ay hindi ikaw talaga pumipirma. Ayun. Diba? Yun naman talagang claim mula simula. Oo. Lalo na nga nung lumabas Yes. naglabas ng statement si Atty. Espera. At naglabasan yung iba pang notaryo na galing sa opisina niya. Na puro hindi rin pala niya pirma. Ang tanong ngayon dito, pati ba si kung Senador Marcoleta kakasuhan din? Mukhang yun ang gustong sabihin. Ganon? Ayan, mga kababayan, kakasuhan doon daw si Senador Marcoleta. Grabe, no? Lahat daw nang nasa sangkot dyan Kasi meron pa raw anyang video na nagpapakita ng CCTV na ito pala si Gutesa pumunta alas 8 pasado sa opisina ni Senador Marcoleta. 30 minuto nakalipas, nag-stay siya doon, tsaka lumabas, papunta ng kanyang Session hall. Session hall. Teka lang. Siyempre, naghintay. Ayun nga. Hindi, teka lang. Ano masasabi ng DOJ? May sabi na ba May siya? sinabi. Ganun ba? Pwede bang makasuhan si Senador Rodante Marcoleta? At yung iba pa? At yung... Hindi, si Senador Marcoleta lang muna tayo. Sige. Sapagkat siya ang witness niya. Siya yung naglabas. Surprise witness ito si Gutesa. At siya yata nagsabing ipanotaryo mo. Yan. Ipanotaryo mo. Bago ko tanggapin yan, pinakamabuti niya, ipanotaryo mo yan. Ay, sige nga. Meron tayo, Ano sabi ng DOJ? Nandyan ba? Sige nga, panoorin natin. In any case, in any proceeding or case that involves parties, mga akusado lang po or yung mga parties lang ang liable in the event that they are found guilty. Okay, in this case, the affidavit was found to be falsified. As far as we know, si Orly Gutesa lang ang party involved. So Senator Marcoleta, insofar as his involvement in the Senate proceedings, Senate hearings is concerned, this has nothing to do with Orly Gutesa's case, which happened to be decided in court. So again, I emphasize or re-emphasize that you have to make distinctions between the agencies, the government agency, the bodies conducting whatever hearing there is, and rendering the decisions. So Senator Marcoleta, not being a party to that case, we cannot speak for him. But in the same way, we cannot speak for the Senate, for the Congress. All we're saying is kapag may kaso sa court, sa hukuma, nag-render ng desisyon ng huwes, yung mga partido lang na kaakibat dun sa kaso na yon, ang ma-render guilty in the event that the court judge does say so. Okay. Yeah. So yun, hindi pala pwedeng patutunayan nilang si Senador Marcoleta nagpagawa ng stampad. Tama. Hindi mo pala may sasangkot si Senador Marcoleta kung yun ang magiging batayan state. Yung pala, nagsalita na yun po ang spokesperson ngayon ng DOJ. Kasi yung si Miko Clavano ay naisama po ni Secretary Boying sa Ombudsman. Ayan, ito po yan. Yung bago, yung batang-bata na yan isa ngayon ang bagong spokesperson ng Department of Justice, Nason. Ayun. So, sa madaling salita, mukhang kung ang punteriya, Nelson, kung sabihin natin, tanggapin natin pa sa mandali, peke, yung notaryo at saka yung dokumento ni Gutesa, ay hindi mo naman pala pwedeng maisangkot agad-agad si Senador Marcoleta sa usapin na yun. At saka, Jen, ang pamemeke, forgery ito, di ba? Ang kung ikaw ay kakasuhan ng pamemeke, una, ikaw ang pumirma, di ba? Okay, may inutusan ka, pirmahan mo nga ito. Pekein natin. Pati yung mga stamp dyan. Yung mga dokumento. Pinagawa mo yan. Yan, Di ba? O kaya naman, dukutin mo yung dukutin mo yung stampad ni pumasok tayo sa... pumasok tayo. Pagtalikod nung sekretarya, daklutin mo yan. Pagkatapos wala silang kamalay-malay, tatatak natin ito. Yun. Ang problema dyan, hindi lang naman yun yung notaryo ni Atty. Espera. Ang dami. Yung Liga ng mga Barangay. Tapos yung Chiesa ata. Mga kliyente ito ata ni Atty. Romulo Macalintal. Yun din. Yan ganyan din ang mga pirma Paano natin? Paano yan naging peke?
Di ba? Diba, mga At saka kababayan? Ayan, no? Klarong-klaro, oh. Parehas. 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 Paano magiging peke yan? Yung abogado, bakit hindi makaharap? Kasi hindi niya itatanggi na yung mga gamit na yan, yung seal. Oo. Meron pang documentary stamp. Meron pang... Pati yung dry seal, Nelson. Oo. Hindi lang natin kita sa TV, pero sabi na Senador Marcoleta, may dry seal daw yan eh. Yes. Paano mo ngayon may Nagtatapan tatanggi talaga yan na ron, hindi mga sa'yo yan, di ba? Ayun na. Yun ang malaking problema. At saka, ay itanongin din natin siguro, yung mga staff ni Attorney Espera kung sino Paano sila magnotaryo? paano magnotaryo at saka sino ang pumipirma ng ganitong klase ng pirma. Ayun eh. Di Tingnan ba? mo yung contract agreement, Oo. yung pirma. At yung pirma dun sa affidavit ni Gutesa, Oo. parehong-pareho eh. Yung contract agreement po, yan yung sa dokumentong nakuha sa TIESA mismo. At Tiesa, oo. Oo. Ibig sabihin, isang ahensya ho ng gobyerno yon ha? Oh, meron silang parang MOA Kontrata. sa isang private company. Yes. Oh. Tapos din yun no, wala lang diyan yung liga ng mga barangay, no? Oh. Paano mo ipapaliwanag yan? Yan po ang matagal mula nang lumutang ang issue na yan, hindi pa sinasagot ng abogado. Kung paanong si Gutesa hinahanap nila. Oo. Kasi si Gutesa daw hindi makita. Pero ata paging si Atty. Espera, At wala Hindi pa siya makita, statement tungkol dyan, ha? Oh, yun, sa yun. inabahaba ng panahon. Hindi niya rin maitanggi. Hindi ko po stamp yan. Yung number dyan, hindi ko rin yan number. Hindi ko dry seal yan. baka sa pagbabalik ng pagdinig ay kasama na yan. Sana, Di ba? sana. Para magkalinawagan. Pero hindi makakaligtas yan kasi bukod sa investigasyon ng Blue Ribbon, mukhang mag-iimbestigan na rin nata ang executive judge ng ng Manila RTC. Sapagkat siya pala nagbibigay nung tawag doon, yung karapatan sa isang abogado na magnotaryo. Ayun. Ako sa tingin ko baka mas tignan natin, abangan natin, baka naman may mga kadahilanan. Hindi natin maabot pa ng ating payak na kaisipan ano ang mga senaryo na pwedeng mangyari sa pangyayaring ito. Yan nga yung sabi ng executive judge eh. Peke yung pirma eh. Yun pala ang Kung ako man si judge, ganun din sasabihin ko talaga naman peke eh, di ba? Kasi ang pagbabatayan ko, pirma ni Atty. Espera. Atty. Espera, pirma mo ba to? Hindi po. Ito. Mukhang yun yata ang inireklamo eh. Parang hindi ko pirma yan, i-compare natin sa pirma ko. Yan. Ganun talaga ang konklusyon. Ay, siyempre. Pero may nagreklamo na ba na yung notaryo mo, hindi ikaw ang pumipirma. Di ba? Dapat ganun ang reklamo eh. Yun. Di ba? Para yun ang investigahan. Tinan ko nga yung mga notaryo kung ikaw talaga pumipirma. Ang ginawa kasi, kinumpare yung dalawang pirma eh. Totoo. Talagang hindi totoo isa talaga totoo. Kasi siya pumipirma yung totoong pirma niya yun eh. Yung isa, hindi talaga niya pirma sapagkat ibang tao pumipirma. Ang tanong doon, sino nag-utos doon na ipirma ka? Oo. Diba? Ang tanong doon, opisina mo ba yan o hindi? Ayan. Diba? Oo. Yung pinakita na may 24/7, sa'yo ba yan o hindi? Pag sinabi hindi ho akin niya, ginagamit lang ako. Ginagamit lang po. Yun ang malaking scandal yun. Makakasuhan yung mga taong nandun, di ba? Yun na nga, pero again, kung babalikan natin, sapagkat peke yung pirma ng abogado, hindi natin man masasabi sa kabuuan na peke nga yung statement ni Gutesa. Yun nga yung pinalulutang na marami. Yung mga gustong pawalang halaga yung testimony. So ayun mga kababayan, anong masasabi nyo dito, no? Na pati si Senador Marcoleta, 'di ba? Di nila kaya to si Senador Marcoleta. At saka kailangan nilang patunayan na yung stamp daw mga kababayan ay pinagawa ni Senador Marcoleta, 'di ba? Kaya talagang tinitirada lang itong si Senador Marcoleta para hindi mahuli itong pinakamalaking isda. Nililito ang sambayan ng Pilipino.
Kaya kayo, mag-comment kayo mga kababayan kung anong opinion nyo dito sa pahayag na ito ng Net25 Saganang Mamamayan. So, sa mga bagong pasok dyan mga kababayan, pa-subscribe po nung ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.